Ang mga kababalagan nga ba ay totoong nagaganap? O ito ay bunga lamang ng mga malilikot na pag-iisip? Kung totoo o hindi ang inyong mga maririnig sa pagkakataong ito, ay nasa inyo na po yang pagpapasya. Halina at atin pong pakinggan. Ang ibabahagi ko po sa inyo ay tungkol sa akin pong mga karanasan sa aming probinsya. Simula po ng bata ako hanggang sa ako ay magbinata, na marami ang hindi naniniwala sa mga kababalagan tulad ng ibabahagi ko po ngayon sa inyo. Bata pa lamang ay nakaranas na ako ng mga kababalagan sa aking buhay. Sa probinsya po ako ipinanganak, at hindi ko po ikakaila na ang amin pong probinsya ay isa sa itinuturing na salat ng mga lalawigan dito po sa ating bansa. Minsan ay nakipaglamay po kami ng aking mga magulang sa isa naming kaanak na namatay. Ang mga bumabiyaheng sasakyan po noon sa amin ay kakaunti pa lamang, kung kaya napakadalang. Bukod po doon, dahil sa mahirap ang buhay, sa halip na mamasahe pa kami, madalas po ay naglalakad na lang. Ang katotohanan niyan ay sanay naman talaga kami sa paglalakad. Walang araw na hindi kami naglalakad nung ako po ay nasa probinsya pa. Tanghali na po nang kami ay dumating sa Lamay. May mangilan-ngilang tao na naroon. Karamihan sa kanila ay mga kaanak din naman. May mga nagsusugal, habang ang iba naman ay nag-iinuman. Ganun po kasi talaga sa probinsya namin. Ang iyakan lang po doon ay sa araw ng pagkamatay at unang gabi ng burol. Pagkatapos, ang sunod na iyakan ay sa paglibing na pwede mong masabi na hindi malungkot ang mga tao. Sa halip ay masaya ang mga ito. Nang biglang nagkaroon ng komosyon, pagtayo ko po sa aking kinauupuan, ay kita kong nagkakagulo na sa labas. Napakabilis ng pangyayari. Walang mahabang salitaan. Nakita na lang namin na kumintab ang isang itak matapos hugutin at iangat ng pinsan ng namatay. Sabay taga sa kaalitan nito na nakikipaglamay, na kanila rin namang kainuman. Nagsigawan ang mga tao, lalo na nang bumagsak ang lalaki sa lupa. Dahil sa nawala ito sa balanse ng kanyang subukan na mailagan ang itak. Gusto man nilang pigilan ang kanilang kaanak ay hindi nila magawa, dahil sa parang wala na ito sa katinuan, dahil sa galit na kanyang nararamdaman. Isang taga pa ang pinakawalan nito, na nakita kong sinanggat ng lalaki ng kanyang braso. Ilang sandali lang ay nakita namin na bumangon ang lalaki nang makahanap ng tiyempo. At nang susugurin itong muli ng taga, ay mabilis nitong sinalubong ng kanyang dalawang kamay ang itak. At nang mahawakan, ay parang walang kahirap-hirap na inagaw niya iyon sa kanyang kalaban, na kanyang ipinalo ang itak sa likod nito, na hindi ginamit ang talim noon, kundi palapad na tumama iyon sa pinsan ng namatay. At nagtatakbo itong palayo nang masaktan. Yun ang unang pagkakataon na nakasaksi ako ng maituturing kong isang kababalagan. Dahil sa wala man lang kaming nakita na kahit isang patak ng dugo,
mula sa ginawang pagtaga na iyon sa lalaki. Wala itong tinamo na kahit anumang sugat. Na nalaman ko nung huli na may bertud pala ito. Nasabi pa sa usap-usapan ay nagkapikunan lang daw ang dalawa matapos na hindi magkaunawaan. At dahil sa kalasingan na rin, kaya nagawa nitong tagain ang kanyang kaibigan. Kahit pa nga nalalaman nitong may taglay itong anting. Dahil bantog pala ang husay ng lalaki na iyon sa kanilang baryo. Ang sunod na karanasan ko ay naganap naman noong minsang nakipamiesta kami. Ginabi na kami sa daan nung mga oras na iyon. Wala pa talaga sana kaming balak na umuwi. Dahil sa talagang nawili na kami sa piyestahan. Kung hindi nga lang namin naisip yung napakaraming trabaho na naghihintay sa amin kinabukasan, ay malamang na hindi talaga kami nakauwi. Kasama namin ng kapatid ko ang 3 naming pinsan. 2 lang ang flashlight na aming dala. Hawak ko ang isa at nauuna ako, habang ang isa naman ay hawak ng pinsan namin na nasa hulihan. Kasalukuyang paakyat kami noon sa bundok, kaya medyo pataas ang daan at may parte pa nga na matarik. May kalayuan po kasi yung pinuntahan namin. Nang matamaan ko ng liwanag ang isang baka sa gilid ng daan, ay nagtaka pa nga ako kung bakit naroon iyon. Sapagkat hindi dapat sa ganung bahagi iyon isinusuga, dahil sa delikado iyon para sa kanila. Maaari kasi nilang ikamatay iyon kapag nasa lapid ng lubid ang kanilang mga paa. Pero nang malapit na kami dito, ay laking gulat ko nang hindi na baka ang nakikita ko na nasa aking harapan. Isa iyong tao, ngunit nangingintab ang balat nito. Nang umarap ito, ay napatakbo na ako ng tuluyan pabalik dahil sa kakaibang itsura nito. Nagsisunuran din sa akin ang mga pinsan at kapatid ko. Malayo ang ginawa naming pagtakbo. Na nang huminto kami ay talaga namang humihingal kaming lahat. Ang buong akala ko ay napatakbo lamang sila dahil sa naging reaksyon ko. Pero nakita din pala nila na mayroong nakaabang sa daraanan namin. Yun nga lang, nang ilarawan nila kung ano ang kanilang nakita, ay iba naman iyon sa akin. Ang sabi nila ay isa daw itong matanda na puting-puti ang buhok na nagtatayuan na nakabuhagag at nakatuwad na parang aso. Dahil doon ay madaling araw na kami dumating sa bahay, pagkat umiba na lang kami ng daan kahit na mas malayo. Matapos na mangyari iyon sa amin, kahit na alam ko na ang ukol sa mga aswang dahil na rin sa mga kwento-kwento, ay ayaw ko pa rin paniwalaan na aswang nga ang aming nakita nung gabing iyon. Ang nasa isip ko ay baka mga tao lang rin sila na hindi nakikisalamuha sa ibang mga tao, na mas pinili nilang manirahan sa mga kabundukan o kaya naman sa kagubatan. Naisip ko rin na baka isang uri sila ng tribo na may kakaiba lang na itsura. Pero napatunayan kong mali ako sa aking mga iniisip tungkol sa kanila. Nang sa isa pang pagkakataon ay maranasan kong minsan pa na makasalubong ang ganitong uri sa daan. Galing naman ako noon sa pagdudugos ng nyog. Kasi sa amin, pag nagkokopra ay mano-manong inaakyat ang puno. Ang tawag doon ay pagdudugos. Pagkatapos kasi ng trabaho,
ay niyaya ako nung nagpapatrabaho na mag-inuman daw kami. Ayoko sana dahil sa wala akong dalang flashlight. At sa totoo lang, di ko po itatanggi na simula na mangyari iyon sa amin ay natatakot na akong magpagabi pa sa daan. Pero sinabi niya na kanya daw akong pahihiramin ng flashlight. Tutal naman daw babalik pa ako kinabukasan dahil sa hindi pa tapos ang aming trabaho. Gusto ko pa sanang magdahilan pero wala na akong maisip. At dahil sa mapilit siya kung kaya wala na rin akong nagawa pa. Hindi ko naman masabi sa kanya ang tungkol sa kinakatakutan ko dahil baka pagtawanan niya ako. At doon kasi sa aming probinsya mahilig magbansag ang mga tao at magiging tampulan ka ng kantsawan sa oras na may malaman sila sa iyo. Kaya nga, kahit isa sa amin na nakaranas noong gabi na iyon ay wala nagkwento, inilihim na lang namin. Sa madali pong salita ay napapayag na niya ako. Naglabas siya ng isda na pulutan at 2 bilog. Yung bilog na tinatawag ay iyon po yung gin. Yan kasi ang karaniwang iniinom doon sa amin. Kapag may pera ang tao, yan po ang binibili. Pag wala namang pera, ay tuba. Nang maubos namin ang 2 bote, ay naramdaman kong tinamaan na ako. Pero maayos pa naman ang pananalita ko, maging ang aking paglakad. Nagpaalam na ako at sinabihan niya akong bumalik ng maaga. Ito na po ang naging problema. Nung ipapahiram na niya sa akin yung flashlight, ayaw na nitong sumindi. Naisip namin na marahil ay wala ng karga ang baterya. Pero ng mga oras na iyon ay medyo hindi ko na nararamdaman ang takot. Siguro dahil na rin sa nainom ko. Ang ginawa na lang namin ay nilagyan ng gas yung 1 bote ng gin. At iyon ang ginawa kong ilaw. Nang malayo-layo na ang nalalakad ko, ay nakarinig ako ng mga pagkaluskos sa gilid ng daan. Doon po kasi sa amin ay talagang ang lalayo ng bawat bahay at talaga pong bulubundukin. Siguro kung laking Maynila ka, baka hindi mo talaga kayanin yung ginagawa naming paglalakad sa gabi. Matapos kong marinig ang pagkaluskos na iyon, ay binagalan ko ang aking paglalakad. Maya-maya, biglang humuni ang aswang. Naisip ko kaagad na aswang iyon kahit pa nga yun ang unang pagkakataon na nakarinig ako noon. Dahil na rin sa mga kwento at usap-usapan. Ganun daw ang huni ng aswang. Base na rin sa mga nakaranas nito. At alam kong malapit lang iyon dahil sa mahina ang huni nito. Iniangat ko ng bahagya ang hawak kong ilaw na bote ng gin at napatingin ako sa itaas. Pagtingala ko, nagulat ako nang makita ko sa isang puno ng nyog. Ang akala ko ay kabog. Ang kabog po sa amin ay isang malaking paniki pero duda ako dahil sa laki nito. Nakaramdam ako ng takot pero di ko rin maipaliwanag bakit parang palaban ako ng mga oras na iyon. Dahil siguro sa alak na nainom ko. Nakakabit ito sa bandang gitna ng nyog na nasa mataas na bahagi ng lupa nakatayo ang puno sa may gilid ng daan. Hindi ako nakagalaw sa kinatatayuan ko pero itinapon ko na ang sigarilyong hinihit-hit ko at dahan-dahan ko nang binubunot
ang itak ko sa bewang. Nang lumingon ito ay nagulat pa ako dahil sa nakakasindak na itsura nito. At doon ko palang nasiguro na hindi nga ito isang kabog. Dahil sa bogahag na buhok nito na nagtatayuan. Sabay bitaw nito mula sa puno na papunta sa akin. Mabilis ang mga sumunod na pangyayari. Ang itak na kasalukuyan ko nang hinuhugot ay hindi ko na nabunot ng tuluyan. Malakas ito. Pero malakas din ang pakiramdam ko sa aking sarili noong mga oras na iyon. Mahaba ang itsura nito na akala mo ay aso ang uso na may matutulis na ngipin. Grabe ang laway nito sa bibig. Bumagsak ako sa lupa na nakadagan nito sa akin. Ginamit kong panangga ang isang braso ko. Pati ang isang tuhod ko ay aking itiniklop para maprotektahan ko ang aking sarili. Wala na akong naisip na iba ng mga pagkakataon na iyon. Inihampas ko sa likurang bahagi ng ulo nito ang bote ng gin. Umalingasaw ang amoy ng gas na dahil sa pabilo nito na may apoy ay bigla na rin nagliyab. Nadali pati ang kamay ko pero mas malala ang pinsala sa kanya. Nakita kong nagliyab ang buhok, batok nito at likod. Dahil doon ay kusa na itong lumayo. Mabilis itong naglaho sa gilid ng daan kung saan maraming mga puno at halaman. Hindi agad ako nakatayo. Nanatili lang akong nakaupo sa lupa. Hindi ako makapaniwala na nakaharap ko ng harap-harapan ang aswang na dati ay sa kwento ko lang naririnig. May mga tinamo akong sugat sa braso at sa kabila naman ay may paso ang kamay ko. Nang pakiramdam ko ay ayos na ako, ay nanguha na lang ako ng mga tuyong dahon ng nyog sa daan. Iyon ang sinindihan ko at ginawang ilaw hanggang sa makarating ako sa amin. Nung ako po ay nag-aaral, ay nakilala ko po si Bernard. Doon din po siya nag-aaral. Nanligaw po siya sa akin at makalipas ang ilang buwan, ay sinagot ko na rin po siya. Naging maganda naman po ang takbo ng aming relasyon. Halos araw-araw po ay magkasama kami. Parang ayaw na nga naming maghiwalay. May pagkakataon pa nga na kapag sem-break ay hindi na siya umuuwi sa kanilang probinsya. Nagbo-board lang si Bernard sa Santa Mesa, malapit po sa aming school. Bagaman hindi namin pinababayaan ang aming pag-aaral, habang tumatagal ay lalong lumalalim ang amin pong relasyon. Hanggang sa dumating na nga sa punto na ginagawa na rin namin ang mga bagay na dapat ay mag-asawa lamang ang gumagawa. Bunga na rin ng kapusukan at dala ng aming mga murang edad. At dahil sa malabis na rin namin sigurong pagmamahal sa isa't isa, naranasan nyo naman po siguro ang pakiramdam
ng nagmamahal at minamahal. Kaya ipinagpapalagay ko ng, alam nyo, ang pakiramdam ng akin pong sinasabi. Pero tulad din ng lahat ng relasyon, ay dumating din sa punto na sinubok ito. Nabuntis po ako ni Bernard. At hindi iyon nagustuhan ng aking mga magulang. Nagalit sila sa akin. Magulo ang isip ko nung mga panahong iyon. Dahil sa mahal ko ang aking pamilya, hindi nila matanggap na nangyari iyon sa akin. Dahil ang nais talaga nila ay makatapos muna ako sa aking pag-aaral. At nabigo ko nga sila. Mabuti na lang at hindi ako pinabayaan ni Bernard. Pinatunayan niya sa akin ang kanyang pagmamahal. At naramdaman ko namang mahal na mahal niya talaga ako. Sinamahan niya pa ako sa amin at kinausap ang aking mga magulang. Sinabi niya sa kanilang wala siyang balak na takasan ako, na kanya akong pananagutan, pero maging siya ay nakatikim ng mga maaanghang na salita. Galit na galit ang mga magulang ko. Katakot-takot na panunumbat ang tinanggap ko mula sa kanila. Kahit nagkaganon, ay hindi naman ako naghinanakit sa kanila. Dahil sa aminado naman ako na ako ay nagkamali. Pagkat nagmahal ako sa hindi tamang panahon at naging marupok. Dahil sa hindi matanggap ng aking mga magulang ang wala sa panahong pagdadalang tao ko. Kung kaya nagpasya si Bernard na iuwi na lang muna ako sa kanilang probinsya. Nag-usap kaming mabuti at ipinaliwanag naman niya sa akin ang lahat kung bakit kailangan naming gawin iyon. Nang mga pagkakataon na iyon ay wala naman na akong iba pang pagpipilian. Gusto kong isilang ang aming anak, kaya kahit na matitigil ako sa aking pag-aaral ay tinanggap ko na ang katotohanan iyon. Tinapos lang namin ang semestre at umuwi kami sa kanilang probinsya. Malayo iyon at hindi ako sanay sa ganong klase ng biyahe. Bagaman aaminin ko na nakaramdam ako ng excitement dahil sa unang pagkakataon iyon na bumiyahe ako ng ganon kalayo. Pero magkahalong emosyon pa rin dahil sa may kaunting kaba din akong nararamdaman sa kung ano ang maaaring sabihin sa amin ng mga magulang ni Bernard, partikular na sa akin. Nang makarating kami sa pier ng kanilang probinsya ay di ko maitago ang saya na naramdaman ko dahil na rin sa aking mga nakikita at sa sariwa at malamig na hangin dumadampit sa mukha ko. Madaling araw noon at natutuwa ako sa paraan ng kanilang pagsasalita. Mula sa pier ay malayo pa pala ang sa kanila. Sumakay pa kami ng jeep na hindi katulad ng mga bumabiyahe sa Maynila. Di hamak na mas mahaba iyon at talaga namang punong-puno bago umalis, na kahit sa bubungan ay may mga karga na kagamitan at mga pasahero. Nang bumaba kami ng jeep ay madilim pa rin. Nang tingnan ko ang aking relo ay 3:00 pasado pa lang. Mula sa kalsada ay naglakad kami ng mga ilang metro.
madilim ang daan, kung kaya nagbukas si Bernard ng flashlight. Na nang mapatingin ako sa harapan, ay nakita ko kaagad ang isang matandang babae na papalapit sa amin. Pasalubong siya sa amin at dire-diretso ito nababangga sa akin. Kung kaya napagilid ako upang maiwasan iyon. Bigla akong hinawakan ni Bernard sa braso at tinanong niya ako kung bakit. Na akin namang ikinagulat ang pagtatanong niyang iyon. Sinabi ko pa sa kanya na anong bakit? Di mo ba nakita? Muntik na akong mabangga ng matanda. Napaha ito at tinanong ako kung sinong matanda. Asan daw? Kaya kinilabutan ako nang sabihin niya iyon. Pero sinabihan ko ito na hindi ako natutuwa sa kanyang biro. Sumagot naman ito kaagad at sinabing hindi naman siya nagbibiro dahil sa wala naman talaga siyang nakitang matanda. Lakas loob akong lumingon na hinawakan ko pa ang kamay ni Bernard na may hawak ng flashlight upang ilawan iyon, ngunit wala na nga ang matanda. Napahawak ako ng mahigpit sa kanya at nagpatuloy na kami sa paglakad. Ilang sandali lang ay nangatok siya sa isang bahay na naroon sa gilid ng daan. Pinsan niya pala ang nakatira doon. Masaya silang nagkamustahan at ipinakilala niya ako. Nagpasya si Bernard na doon na muna kami magpalipas ng oras dahil ayon sa kanya ay malayo pa ang sa kanila at bundok daw talaga, kaya mahirapan daw ako kung maglalakad na kami dahil nga sa madilim pa at baka matakot pa ako. Kaya tinanong ko pa ang pinsan niya kung gaano pa ba talagang kalayo ang bahay nila Bernard. Napabulalas pa ito ng katagang nako at sinabing malayo pa talaga. Iniabot ni Bernard ang 4 na balot ng instant noodles sa kanyang pinsan at ipinaluto iyon para mayroon kaming maagahan. Nang maliwanag na ay inihanda na naming muli ang aming mga dala at nagpaalam na sa kanyang pinsan. Paakyat ang daan na aming tinahak at talagang hindi naging madali para sa akin iyon dahil hindi naman ako sanay sa mahabang lakaran. Kung 5 kilometro lang ay mayroon siguro ang aming nilakad. Nasa bandang itaas pa lamang kami at bumababa papunta sa kanilang bahay ay nagkahula na ang kanilang mga aso. Talagang bundok ang sa kanila, Sir PB. Ang bahay nila ay nasa paanan. Maganda ang tanawin pero hindi naman sa pag-iinarte ay talagang hindi ko ma-imagine ang sarili ko natitira sa ganong lugar na wala pa pong kuryente. Nakita kong lumabas ang mga tao na nasa loob ng bahay at narinig ko ang isang babae na binanggit ang pangalan ni Bernard nang makita siya. Naisip kong marahil ay iyon ang kanyang ina. Masaya sila nang makita siya pero halata ko ang pagtataka sa kanilang mga mukha nang makitang may kasama siya. Nang nasa loob na kami ng kanilang bakuran at kaharap na sila, ay nagyakap pa sila. Naramdam mong na-miss nila ito at sabik na sabik sila sa kanya. Habang ako naman ay nanatili lang na nakamasid. Nang humupa na ang kanilang kasabikan sa isa't isa, ay hinawakan ako ni Bernard sa kamay at balikat at ipinakilala sa kanila.
Nagyaya na ang kanyang ina na pumasok kami sa loob. Doon ay pinagtapat na kaagad ni Bernard ang lahat sa kanila. Nagulat sila, lalo na nang malamang may laman na ang tiyan ko at magiging ama na si Bernard. May lungkot ng kaunti sa tinig ng kanyang mga magulang. Nag-alala sila tungkol sa pag-aaral ng kanilang anak. Sinabi ni Bernard na ipagpapatuloy niya ang kanyang pag-aaral at kaya niya ako inuwi doon ay para makapanganak. Sinabi din niya sa kanila na ipagpapatuloy ko ang aking pag-aaral matapos na makapanganak at magwo-working student kami kung kinakailangan. Naramdaman kong gumaan ng bahagya ang kanilang mga pakiramdam nang malaman nila ang aming mga plano. Mabilis na lumipas ang mga araw. Kailangan nang bumalik ni Bernard sa Maynila dahil sa mag-uumpisa na muli ang bagong semestre. Sa unang sanglinggo ko doon ay wala namang naging problema. Maayos naman ang naging pakikitungo nila at bahagi na ng kanilang pamilya ang pagtuturing nila sa akin. Pagdating naman sa mga gawaing bahay ay wala rin silang masasabi sa akin dahil sa tumutulong naman ako. Yun nga lang ay hindi talaga nila ako maaasahan sa mga mabibigat na trabaho, lalo pa nga at hindi ko naman nakasanayan iyon. Mahirap lang ang pamumuhay ng pamilya nila Bernard pero hindi sila nagkukulang kung pagkain lang naman sa araw-araw ang pag-uusapan dahil sa masisipag sila. Marami silang mga alagang hayop tulad ng manok at baboy. Mayroon din silang kalabaw na sa unang pagkakataon ay noon pa lamang ako nakakita sa totoong buhay. Pero iba ito sa inaasahan ko dahil sa maporma talaga si Bernard kapag nasa Maynila. Dahil tinutustusang talaga ng kanyang mga magulang lahat niyang pangangailangan, lalong-lalo na pagdating sa pag-aaral. Na kahit magbenta pa sila ng kalabaw, mabili lamang nito ang kailangan at upang hindi naman magmukhang kawawa ang kanilang anak sa Maynila. Minsan, habang nasa bukid ang mga magulang ni Bernard at ang kanyang mga kapatid naman ay nasa paaralan, ay naiwan akong mag-isa. Madalas naman ay laging ganon, lalo na pag may pasok sa paaralan na ang tanging kasama ko ay radyo at ang dalawa nilang aso. May dumating na isang lalaki. Sa tansya ko ay mga mahigit 40 na ang edad nito at tinahanap ang biyanan kong lalaki. Habang nakikipag-usap ito sa akin ay panay ang tingin nito sa tiyan ko. Nahalata na nung mga panahong iyon. Nung oras na iyon ay iba ang tumakbo sa isip ko. Naisip ko na malisyoso ito at may pagkamanya, kaya iniharang ko ang aking mga kamay. Kung kaya napansin ko siya na iniwasan na ring mapatitig sa tiyan ko. Nang dumating ang mga biyanang ko ay ikinuwento ko kaagad sa kanila na may taong naghahanap nung sila ay wala. Nang tanongin nila ako kung sino iyon ay sinabi ko ang pangalan na sinabi nito sa akin. Berting daw ang pangalan, wika ko. Na nalaman kong pinsan pala iyon ng tatay ni Bernard. Kinagabihan nung araw ding iyon, kasalukuyan na akong nakahiga. Hindi ako dalawi ng antok dahil sa napakainit ng aking
pakiramdam. Panay ang pihit ko sa magkabi-kabila. Tatagilid ako, titihaya. Lahat na yata ng posisyon ay nagawa ko na dahil sa hindi talaga ako mapakali sa sobrang init. Na dati-rati naman ay hindi ko iyon nararamdaman dahil sa malamig sa kanilang lugar, lalo na kapag gabi. Dahil sa napapalibutan ng mga puno at iba't ibang halaman ang kanilang bahay. At tulad ko, ay ganun din ang dalawang aso. Maligalig sila noong mga panahon na iyon, na ayaw ring matulog at magpatulog. Maya-maya ay narinig ko na lamang na sumigaw ang tatay ni Bernard ng ubod lakas. Napaupo ako mula sa pagkakahiga dahil sa kinabahan ako kung sino ang kaaway nito. Tinawag ko kaagad ang nanay ni Bernard na nagtatanong kung sino ang kaaway ni tatay at kung ano ang nangyayari. Narinig kong sinabi niya sa akin na wag daw akong lalabas at lumayo raw ako sa bintana. Kaya naisip ko na nasa labas lang marahil ang kaaway nito. Abot-abot ang kaba na naramdaman ko. Dahil sa totoo lang po ay matatakutin ako sa gulo. Ayoko talaga ng karahasan. At ilag ako sa mga taong bayolente. Panay pa rin ang sigaw ng tatay ni Bernard at parang naghahamon ito. Nagising na rin nung mga oras na iyon ang dalawang kapatid ni Bernard. Tinanong ko ito kung ano ang nangyayari dahil sa kakaunti pa lamang ang nalalaman kong salita nila. Tila nagkamali naman yata ako kung bakit naisipan ko pang tanungin ang kapatid ni Bernard. Dahil lalong lumakas ang kabog ng dibdib ko nang sabihin nitong may aswang. Takang-taka ako noon na nasabi ko pa ng patanong sa sarili ko na totoo pala ang mga aswang. Ilang sandali lang ay hindi ko na naririnig na sumisigaw ang biyanan kong lalaki. Pumasok sa aming silid ang nanay ni Bernard. Tinanong ko ito kung totoo bang aswang iyon. Di ito kaagad nakasagot na napatingin pa muna sa kapatid ni Bernard bago niya sinabing oo. Totoo ang mga aswang. Hindi na umalis sa tabi ko si Nanay Telma hanggang sa makatulog na ako. Kinaumagahan ay hindi na sumama si Nanay Telma kay Tatay Ando sa bukid. Nagpaiwan na ito. Napagkasunduan nilang mag-asawa na bantayan na raw ako dahil sa nag-aalala sila na baka hindi na ako tantanan ng aswang. Ako man ay lubang nag-alala, hindi lamang para sa sarili ko kundi lalong higit para sa aming anak. Lumipas ang ilang gabi, payapa naman at hindi nagparamdam na muli ang aswang. Pero ayaw magbigay ng kumpiyansa ang mga biyanan ko. Sa silid na namin natutulog si Nanay Telma at tuwing hapon bago magtakip silim ay nagpapausok sila sa palibot ng bahay. Isang gabi, nakaramdam na naman ako ng matinding init na kaparehong kapareho nung unang gabing nagparamdam sa akin ang aswang. At nagwawala na naman ang mga aso pero nung pagkakataon na iyon ay agad ding nanahimik na parang nabahag ang buntot ng mga ito. Gising ako noon habang nakahiga dahil nga sa hindi ako makatulog. Naramdaman kong bumangon na si Nanay Telma at mahinang tinatawag si Tatay Ando
na nasa katabing kwarto lang. Nagising din pala ito at kanina pa nakikiramdam. Hindi katulad nung una na nagsindi agad sila ng gasera. Ngayon ay hinayaan lang nila na manatiling madilim ang loob ng bahay. Habang sa labas naman ay may kaunting liwanag na nagmumula sa buwan. Maya-maya ay may napansin kaming anino ni Nanay Telma na nakita namin mula sa mga siwang ng dingding, na mabilis ring nawala at biglang may tumunog sa bubungan ng bahay. Yun na ang pagkakataon na pumasok si Tatay Ando sa kwarto namin at may hawak na itong mahabang kawayan na pinatulis ang dulo at may itak na rin ito na nasa kanyang bewang. Kahit ang mga kapatid ni Bernard na doon na lumaki ay takot na takot sa kanilang mga nakikitang eksena, dahil nalaman ko mula sa kanila na iyon pa lamang daw ang unang pagkakataon na nakaranas sila ng ganon. Bagaman naririnig na nila sa mga kwento-kwentuhan na may aswang nga sa kanilang lugar. Naririnig po namin ang mahinang paggalaw nito sa itaas ng bahay, nang bigla na lamang tinusok iyon ni Tatay Ando at narinig namin ang tinig nito na nasaktan at may kumalabog sa lupa na halatang may tumalon mula sa itaas. Susundan pa sana iyon ni Tatay Ando sa labas, ngunit pinigilan na siya ni Nanay Telma. Kinaumagahan ay may nakita si Tatay Ando na patak ng dugo sa bato, at iyon ay pinaghihinalaan niyang mula sa aswang. Nagpasya ang biyanan kong lalaki na puntahan ang pinsan niyang si Berting upang humingi ng tulong. Naabutan niya itong gumagawa ng hawakan ng martilyo at napansin niyang may tali ng kapirasong tela ang isang daliri nito sa kamay. Nang tanungin niya ito kung napaano, ay sinabi nitong nadali daw siya ng itak habang ginagawa ang puluhan ng martilyo. Sinabi niya sa pinsan ang kanyang pakay. Nag-alala ito para sa kaligtasan ng kanilang magiging apo, kaya walang pag-aalinlangang sumang-ayon ito. Tinanong na rin siya ni Tatay Ando kung ano nga pala ang pakay nito, bakit pumunta sa amin minsan. Nagulat ito at sinabing hindi pa raw siya nakakapamasyal sa kanila dahil sa abala rin daw ito sa kanyang mga gawain sa bukid. Na ipinagtaka iyon ng aking biyanan at napaisip siya kung sino ang lalaking nagpunta sa amin. Kinutuban siya na marahil ay iyon ang gumagambala sa akin dahil sa kinagabihan nung araw na iyon ay doon nagsimula ang pagpaparamdam ng aswang. Sinabi ni Tatay Ando sa kanyang pinsan na pumunta na lamang sa bahay mamayang hapon at kanilang aabangan ang aswang. Pumayag naman ito at sinabing darating siya. Noong mga oras na iyon ay may hinala na sila kung sino ang umaaswang sa akin, ngunit hindi lang nila matiyak kung sino sa magkakapatid dahil sa tatlo umano ang magkakapatid na pinaghihinala ang aswang sa kanilang lugar. Kaya nang dumating si tatay sa bahay ay kanyang ipinalarawan sa akin ang lalaki at doon pa lamang niya nasiguro kung sino ang aswang na gumagambala sa akin.
iyon daw ay si Carding na maaaring nagpakilala lamang at nagkunyari na si Berting na kanyang pinsan. Nang mga 5:00 pasado na, ay dumating na sa bahay ang pinsan ni tatay. May itak ito na nakasukbit sa bewang, nakaraniwan lamang sa mga taga roon. Ang nakatawag sa akin ng pansin ay ang mahabang sibat na dala nito, na halatang matagal na iyong kagamitan dahil sa itsura nito na luma na talaga. Nang matutulog na kami nung gabing iyon, ay nag-abang silang dalawa sa kabilang silid. Nung huli ay naisipan nilang uminom ng tuba habang naghihintay. Nang lumalalim na ang gabi, narinig ko ang pinsan ni tatay na sinasabing marahil ay hindi pa iyon babalik, na ang kanyang tinutukoy ay ang aswang. Dahil sa kanya umano itong nasugatan at alam nitong nakahanda siya, kung kaya magpapalipas pa umano ito ng ilang araw. Pero naririnig kong gising pa rin sila at patuloy na nagbabantay. Nang bigla na lamang akong napasigaw ng malakas at bago napaupo, napakasama ng panaginip ko. Di ko namalayan na nakatulog na pala ako. Nagising si Nanay Telma at napapasok na rin sila Tatay Ando kasama ang pinsan niya sa aming silid. Nang magtanong sila kung bakit at kung ano raw ang nangyari, ay sinabi kong nanaginip ako at napakasama noon. Mabilis kong sinabi sa kanila na sindihan na ang gasera na naroon sa silid. At laking gulat ko nang magliwanag ang ilaw, dahil sa ang nararamdaman kong basa ay dugo. Nagkahalat ito sa higaan at sa kumot. Mabilis na lumabas sila tatay kasama ang kanyang pinsan. Panay na ang iyak ko ng mga oras na iyon. Ilang sandali lang ay narinig kong sumigaw naman si Tatay Ando na nasa labas. Galit na galit ito at naghahamon. Pilit niyang pinalalabas ang aswang, pagkat natagpuan din nilang patay ang dalawa nilang aso. Nawala po ang panganay na anak namin ni Bernard, na ayon sa tumingin sa akin ay nakunan daw ako, pero malakas po ang kutob namin na kinuha iyon ng aswang. Bata pa lamang ay saksi na di umano siya sa iba't ibang kababalagang nagaganap sa kanilang probinsya. Medyo may kalayuan ang kanilang tirahan mula sa kabayanan, na tanging sa lupa lamang rin sila umaasa noong mga panahon na iyon. Una siyang nakaranas nang hindi maipaliwanag na pangyayari noong isilang ang bunso nilang kapatid. Alanganing oras na iyon nang sumpungin ng pananakit ng tiyan ang kanilang ina, at dahil sa panganay ay siya ang tanging inaasahan ng kanyang mga magulang pagdating sa kanilang magkakapatid. Habang nagpapainit ng tubig ang kanyang ama, ay inutusan siya nitong sunduin na
ang paltera. Yan po ang tawag sa kanila ng komadrona. Mahirap lamang sila kung kaya wala silang Aladin na katulad ng sa iba. Ang Aladin ay ang kilalang tawag naman sa kanila ng Petromax. Kahit flashlight ay wala rin sila. Ang tangi nilang ilawan ay gasera na yari sa garapon ng isang kilalang palaman noon. Binutasan ng takip at nilagyan ng tela. At dahil nga sa malalim na ang gabi, ay ginising niya ang nakababatang kapatid. Iyon ang sumunod sa kanya upang samahan siya. Pupungas-pungas pa nga daw ito ng maalimpungatan. Kinukumbinsi pa di umano siya ng kanilang ama na siya na lamang ang magpunta, ngunit nangatwiran siya at nagpumilit na maisama ang kanyang mas batang kapatid. Kaya wala na ring nagawa pa ang kanilang ama, kundi ang pumayag sa kagustuhan niya na maisama ang kanyang kapatid. Kanya nang itinaklos ang sinduko. Iyan daw ang tawag sa kanila ng itak. Ang katagang itinaklos naman, ang ibig sabihin ay inilagay na sa kanyang bewang at nagdala din sila ng posporo. Paglabas nila ay agad niyang naramdaman ang lamig na dulot ng simoy ng hangin. Napakasarap na raw sanang matulog ng mga oras na iyon. Ngunit, ayun nga, at kailangan nilang sunduin ang komadrona sa kanilang lugar. May kalayuan din ang kanilang lalakarin bago masapit ang bahay ng paltera. Nang marating nila ang ituktok ng unang bundok, ay mas tumindi pa ang lamig na kanilang nararamdaman. Ayon pa sa kanya, ay maririnig mong talaga ang hangin na sumisipol. Ilang sandali lang ay lalong hindi naging maganda para sa kanila ang sitwasyon, dahil sa bigla na lamang umambon. Kung kaya nanakbo sila upang sumilong sa isang puno na naroon sa tabi ng daan. Nang makasilong sila, ay bigla namang bumuhos na ng tuluyan ang ulan. Kaya nasabi niya sa kanyang kapatid na kailangan na nilang magpatuloy, dahil sa kung hihintayin pa nilang tumila iyon, ay baka lalo lamang silang matagalan. Nag-alala siya sa kalagayan ng kanilang ina. Sumang-ayon naman ang kanyang kapatid at tumagpas na lamang sila ng dahon ng saging na naroon sa malapit. At iyon ang kanilang ginawang pamandong na nagsilbing payong nila para sa ulan. Kaya kahit giniginaw, ay ipinagpatuloy na nila ang paglakad. Ang tanging nasa isip niya, ayon pa kay Lisa, ay ang kanilang ina. Di nagtagal, ay nakarinig sila ng mga taong nagkakaingay. Kung kaya, biglang gumaan ang kanilang pakiramdam, dahil sa may makakasalubong silang tao. Naisip pa nga nila na marahil ay galing ang mga ito sa pakikipamyesta, dahil sa idinadaos ang kapistahan ng karatig bayan nila. Ngunit wala silang nakasalubong na kahit isang tao man lamang na kanilang inaasahan
Pero wala namang ibang daraanan, kundi iyon lang. Kaya lubos nila iyong ipinagtaka na nakapagdulot talaga iyon sa kanila ng ibayong kaba. Nang bigla na naman nilang narinig ang mga boses na iyon, at nang sundan nila ng tingin kung saan ito nanggagaling, ay nagkatinginan pa silang magkapatid. Nang makita nila ang isang malaking puno ng balete, nalunok naman ang tawag sa kanila, na ilang hakbang lang ang layo nito mula sa daanan na nakatayo sa gawing itaas. Kahit kinakabahan, ay nagpatuloy sila. Magkahawak silang magkapatid na naglalakad. At nang mapatapat na sila sa malaking puno, ay bigla umanong nawala ang mga ingay, na ang pakiramdam nila ay pinagmamasdan sila ng kung sino man ang mga naroon sa punong iyon. Kung kaya, nagmamadali silang nagtatakbo. Nang sapitin na nila ang bahay ng komadrona, ay hingal na hingal silang kapwa ng kanyang kapatid. Nasundo nila ang paltera at maayos namang nakapanganak ang kanilang ina. Ang sumunod na karanasang kanyang ibabahagi ay hinding-hindi umano niya makakalimutan. Ito ay noong minsang nangangahoy sila ng kanyang mga kapatid. Tatlo sila noon, at abalang-abala umano siya sa pagtagpas ng mga tuyong sanga ng kahoy, nang bigla na lamang niyang narinig na sumisigaw ng malakas ang dalawa niyang kapatid. Kung kaya, patakbo siyang lumapit sa mga ito, na nang makalapit na siya sa kanila, ay nakita pa niya ang likuran ng nilalang na papalayo. Umiiyak ang dalawa niyang kapatid na nagsumbong sa kanya na binalak daw ng nilalang na kunin ang isa nilang kapatid. Mabuti na lamang daw at nahawakan ito at hinila ng mas matanda. Nang tanungin niya ang kanyang mga kapatid kung ano ang nilalang na iyon, ay hindi rin nila masabi sa kanya, dahil sa noon lamang daw sila nakakita ng ganoon. Inilarawan ng mga ito sa kanya ang nilalang, na may ilong daw ito na halos nakakahawig ng sa baboy. May mahaba din daw itong ngipin na nakausli, kung kaya may kahabaan daw ang uso nito. At mayroong mga mata na mapupula na iba sa mata ng karaniwang mga tao. Pero ang kamay at paa, maging ang katawan nito, ay gaya rin umano ng sa mga tao. Kanyang niyakap ang dalawang kapatid at pinatahan niya ang mga ito. Nang malaki na ang kanilang bunsong kapatid, ay naiwan silang minsan sa kanilang tahanan. Nagpunta ang kanilang mga magulang sa kabilang bayan, kung saan ay taga roon ang kanilang ama, upang kunin ang palay at mais na ibinibigay ng kapatid nito sa kanila. At dahil sa mahirap nga ang kanilang pamumuhay kahit malayo,
ay pinagtitiyagaan nilang kunin iyon sapagkat malaking bagay para sa kanila. Nang magtatakip silim na, ay nagsindi na sila ng kanilang mga ilawan. Ang dalawa niyang kapatid ay nag-igib, habang siya naman ay nagpadingas na upang makapagsaing at magluto na rin ng ulam. Nang nasa may bakuran na nila ang dalawa niyang kapatid, ay nilapitan niya ang mga ito upang tulungan sa mga dalang galon ng tubig. Nang mapatingala ang isa sa kanila, ay nakita ang malaking nilalang na lumilipad sa kalangitan at nagpapaikot-ikot. Madalas naman silang nakakakita ng lawin na lumilipad malapit sa kanila, at talaga namang malaki iyon. Naranasan na nga rin niya umanong makakita nito na dinagit mismo ang sisiw ng kanilang manok. Ngunit iba daw talaga ang laki noon, kaya nakasisiguro siyang hindi iyon isang ibon. Kaya nang ituro sa kanya ng isa niyang kapatid ang tungkol doon, ay kanyang pinagmadali ang mga ito na pumasok na sa kanilang bahay. Nagsara sila ng pinto, maging ang bintana ay kanila na ring isinara, na kanila pa ngang dinoble ang kawayan na pansara sa mga ito. Matinding takot ang bumalot sa kanila, pero nilakasan ni Lisa ang kanyang loob na ayon pa sa kanya ay ganun pala daw iyon. Kapag mas mahina ang loob ng iyong mga kasama, ikaw ay makakaramdam ng kalakasan at tapang. Kaya kanya daw pinaglabanan ang takot alang-alang sa mga kapatid. Nang tuluyan na ngang lumaganap ang dilim, ay minabuti nilang magtabi-tabi sa iisang lugar ng kanilang bahay. Pinili nila na manatili malapit sa kanilang dapog. Ang dapog ay isa iyong uri ng lutuan. Ang kanilang lutuan ay nakaangat sa lupa, katabi ng kanilang pinakalababo. Yari ito sa kahoy na nilagyan ng mga lupa. Yun kasi ang natatandaan niyang payo sa kanila ng mga magulang kapag napag-uusapan ang ukol sa mga kababalagan, na kapag may panganib dulot ng mga hindi pang karaniwan, ay manatili malapit sa abo, pagkat mabisa daw na pangontra ito. Gayon din ang asin. Kaya ganun nga ang kanilang ginawa na magkakapatid. Naglatag na lamang siya ng mga sako sa lupa sa tabi ng kanilang lutuan. Nagpasya sila na kumain na, ngunit nakarinig sila ng huni, at pamilyar sila sa huni na iyon dahil na rin sa turo ng kanilang mga magulang. Tunog iyon ng isang aswang. Kung kaya kinuha niya ang itak, at halos magsiksikan ang kanyang mga kapatid sa haligi ng bahay na naroon malapit sa dapog. Nawala na sila ng gana pang kumain. Nang mapansin daw ni Lisa na tila nagiging agresibo ang huni ng aswang, ay tinakbo niya sa silid ng kanyang mga magulang ang lana. Iyon ay ginawa pa ng kanilang lolo. Langis iyon ng nyog na inilagay sa isang bote na mayroong kasamang mga ugat ng iba't ibang uri ng punong kahoy. At laking gulat niya
nang makita niya itong nakapatong sa maliit na parador na umaapaw ang langis nito. Mabilis na niya iyong dinampot at agad na nagtungo sa kanyang mga kapatid. Patuloy pa rin nilang naririnig ang huni ng aswang. Napakiramdam daw niya ay may balak na talaga itong pasukin sila, sapagkat naramdaman na rin nilang may kumakaluskos na sa kanilang bubungan, gayon din sa gilid ng kanilang bahay. Panay ang sigaw nila ng puwera aswang, pero parang hindi naman iyon umiepekto. Nag-iiyakan na raw ang kanyang mga kapatid. Kanyang kinuha ang posporo. Itinayo niya ang bote ng lana at pagkatapos ay sinindihan ang umaapaw na langis mula roon. Matapos niyang gawin iyon, ay iyon pa lamang ang pagkakataon na medyo humupa ang mga pagkaluskos at mga ingay na nagmumula sa labas, at unti-unti na ring lumakas ang huni ng aswang. Katunayang papalayo na ito. Nang malaman ng kanilang mga magulang ang nangyari, ay sinabihan sila ng mga ito na wag na munang pumasok dahil sa gabi nang nakakauwi ang mga ito mula sa kanilang paaralan. Ayaw sana nilang pumayag, ngunit mapilit ang kanilang mga magulang at nahalata nila ang lubhang pag-aalala ng mga ito para sa kanila. Hanggang dito na lamang po muna, Sir PB. At kung mabibigyan niyo pa po ng pagkakataon, ang isa ko pang kwento na ipinadala sa inyo ay lubos ko pong ipagpapasalamat. Doon po ay aking isinalaysay ang masalimuot na nangyari po sa amin. Isang pangyayari iyon na lubos ko pong ikinagagalit hanggang sa ngayon.